Mabilis na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa, muling kwestiyon sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Alamin natin kabong detalye sa balitang yan mula kay Bombo Angelo Aganan. Umani ng matinding pagtatanong sa Senado ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa bansa sa kabila ng datos na nagpapakitang sapat ang supply ng gasolina at diesel. Sa pagdinig sa Senado, iginit ni Senador Dante Marcoleta na batay sa kanyang nakalap na impormasyon, umabot sa halos 8 bilyong litro ang kabuang inangkat na produktong petrolyo ng Pilipinas mula Enero 1 hanggang Abril 10 ngayong taon. Mula rito, tinatayang 5 bilyong litro ang direktang tumutugon sa pangangailangan sa gasolina at diesel sa bansa. Ayon sa senador, kung ihahambing sa konsumo ng bansa sa loob ng 3 buwan, mahigit 2 bilyong litro para sa gasolina at tinatayang 3 bilyong litro naman para sa diesel, kung saan lumalabas na sapat ang supply upang matugunan ang demand. Dahil dito, binestyon niya kung bakit patuloy na tumataas ang presyo ng langis sa merkado. Aniya, mahigit 100% ang itinaas ng presyo ng petrolyo. Mula sa dating 55 pesos kada litro, umabot na sa mahigit 100 piso ang presyo ng gasolina, habang ang diesel ay tumaas mula sa 60 pesos hanggang lampas 160 pesos kada litro. Ipinunto din ng senador ang umano'y mas mababang presyo ng langis sa Singapore, batay sa independent data na kanyang isinumite sa Senado. Ayon sa datos, nasa 61 pesos kada litro lamang ang tinatayang landed cost ng diesel mula sa Singapore. Malayo sa kasalukuyang presyo sa pandaigdigang merkado na lampas 100 piso kada litro. Dahil dito, tinanong ni Marcoleta kung bakit hindi ito kinukonsidera ng mga oil company sa bansa. Bakit hindi po nila tingnan ito? Sa ngayon po, Mr. Chair, these are not only the low-lying fruits. These are the only fruits that we can pick. Kung tama naman po ito It has been about 19 days from the last hearing, Mr. Chair. I'd like to believe that the DOE, even the oil companies, must have checked the validity of this data. Yung estimate na binabanggit po ng aking contact sa Singapore, na ang landed cost po ay 61 pesos pa rin. Kung totoo po ito, ba't hindi po tayo bumili sa Singapore? Sa panig naman ng Department of Energy, ipinaliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin na nanatiling mataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Nakaangklaan niya ang presyo sa Brent crude na siyang batayan ng oil pricing sa international market. Dagdag pa rito ang mataas na gasto sa transportasyon at insurance. Dagdag pa niya, ang kasalukuyang presyo sa world market ay nasa pagitan ng $230 hanggang $260 kada bariles na mas mataas kumpara sa mga numerong binanggit sa independent data. Habang aminado naman ng ahensya na kailangan pang masusing beripikahin ang mga datos na inilahad sa pagdinig. Nangako ang kalihim na makikipag-ugnayan ito sa mga oil company at iba pang stakeholder upang siyasatin kung may posibilidad nga bang makakuha ng mas murang supply mula sa ibang merkado. Ang presyo niya talaga is very expensive. We buy it through, for example, the first was Petro Pacific with Sea Oil. The next one was the trader Vitol. This is an international trader. Second is Vitol, and then Trafigura we used also. The prices, Mr. Chair, are really elevated, especially yung premium transport and insurance. Pero yung product, it's ranging from $230 to $260 per barrel, Mr. Chair. Sa kabila ng mga paliwanag, nananatiling bukas ang tanong kung sapat nga bang may papaliwanag ng global market conditions ang bigla ang pagtaas ng presyo sa lokal na merkado. Habang inihintay ang resulta ng beripikasyon, umaasa ang publiko na magkakaroon ng mas malinaw na paliwanag at posibleng solusyon upang mapagaan ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa mamamayang Pilipino. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.